Alam niyo po ba na dito sa kalayaan na ito na binigay sa atin ng Panginoon, mararanasan mo ang tunay na identity. Identity na hindi mo i-create. Alam niyo, ang mundo nag-create ng kanilang identity, kaya walang fulfillment. Kasi ang tunay ng mga bagay, tayo nilikha tayo ng Diyos, ang tunay ng mga bagay, matatagpuan mo sa Diyos. Hindi ka mag-create ng sarili mo. Ang identity mo, hindi mo i-create. Ang identity mo, i-receive mo. Ang purpose mo, hindi mo i-create. Ang purpose mo, i-receive mo. Ang authority mo, hindi mo i-create. Ang authority mo, i-receive mo. At lahat ng yan, makakamtan mo saan? Sa kalayaan ni Kristo Jesus. It is for freedom that Christ has set us free. So don't make yourself be burdened again by the yoke of slavery. Pinalaya tayo ng Diyos para maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Magpapatuloy tayo sa umagang ito talking about what is true freedom. Ano ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan? What is biblical freedom? And I'd like to, siguro mag-uumpisa ako sa Galatians chapter 5, verse number 1, na sinabi doon sa NIV, "For it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Sa NLT, "So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free." Amen. Sa ating Panginoong Jesus, kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, tayo ay malaya na. Yun yung kondisyon mo. You are already free. Pero ang exhortation sa atin ng salita ng Diyos that Christ has truly set us free, now make sure that you stay free. Many believers are saved, but not free. They're not free in their minds. They're not free in their emotions. They're not free in their daily living na tinatawag. So maraming mga Kristiyano talagang pinalaya na. Malaya, ligtas. Pero nakakalungkot sa paraan ng kanilang pamumuhay, pag-iisip, maging sa kanilang emosyon, hindi sila malaya. At sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, hindi nila nararanasan ang isang tunay na buhay na tinatawag na malaya. Merong isang pastor, nag-minister siya sa isang local city jail na tinatawag local jail para mag-minister sa mga inmates doon. Nung minister siya, at nung siya ipapaalis na, tinawag siya ng guard. Pastor, gusto po ba ninyo nang makakita ng something interesting? So dinala siya ng guard doon sa hallway, tapos dinala siya ng isang guard doon sa isang selda na nakabukas. Open yung selda. Sa loob ng selda, merong nakaupo na medyo may edad na mama. Nakaupo lang siya sa selda. Tapos sabi ng guard, bumulong ang guard sa pastor, sabi niya, "Malaya na yan, pastor. Tapos na sintensya. 3 araw na bukas na yung pintuan na yan. Pwede nang umalis anytime." Pero nakakapagtaka, ayaw umalis. Ayaw niya. So sabi nung lumapit yung pastor doon sa lalaking ito at sinabi, "Kuya, malaya na pala kayo. Bakit hindi pa kayo umalis? Bakit hindi kayo mamuhay ng malaya?" Tinignan siya ng lalaki at sabi nung lalaki, "Alam kong malaya na ako, pero hindi ko alam kung papaano ako mamumuhay sa labas." Sabi niya, "Buong buhay ko, nandito na ako nakakulong." Sabi niya, "Napakatagal ko nang nakakulong dito sa loob. Halos buong buhay ko, nandito na ako. Kaya kahit na bukas ang pinto, natatakot akong humakbang palabas. Pakiramdam ko, mas safe ako dito sa loob kaysa sa mamuhay sa labas." Maraming mga mananampalataya ganyan. Bukas na ang pinto. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus. The chain has been broken. Your sins has been forgiven. Malaya ka na. Subalit maraming mga mananampalataya na hindi natatakot silang ipamuhay ang tunay na kalayaan
na binili sa kanila at binayaran ni Kristo Jesus. Hindi nila alam kung papaano ipamuhay ang tunay na kalayaan. Kaya nananatili lang sila sa kung ano nilang old mindset nila, old patterns ng buhay. Ayaw nilang humakbang papalabas ng pintuan upang maranasan ang isang tunay na malayang buhay. Kasi natatakot sila. Ngayon pag-uusapan natin, understanding the meaning of true freedom. Galatians chapter 5 verse 1 again, sabi diyan, "So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free." What is true freedom? Yun ang ating tatalakayin sa umagang ito. What is true freedom? What is biblical freedom? Biblical freedom is not the absence of restraint, but the ability to be what God has called you to be. Pinalaya tayo ng Panginoong Hesus. Pinalaya tayo, we're set free into something. Hindi ka lamang pinalaya, kundi pinalaya ka upang maranasan ang isang bagay na inihanda ng Diyos sa buhay mo. So katulad halimbawa ng itong si Kuya na nasa kulungan, pinalaya siya para maranasan niya ang isang tunay na buhay. He has been set free into something. Ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng restriksyon, kundi ang kakayanang maging sino ka ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay mo. God loves you so much that He wants you to experience the beauty and the goodness of life that He has designed for you to live. Yun yung marami, nami-miss natin yun. Nagsisettle lang tao, nagsisettle tayo sa kung ano lang ang meron tayo. Hindi po ba? Nagsisettle lang tayo na tayo yung gumagawa ng sarili nating kalayaan. Tayo yung nagdedirekta sa buhay natin, nasisettle na tayo doon. Pero sa totoo lang, ang Diyos ay naghanda ng higit na mainam na mga bagay na maranasan mo. At yung mga bagay na ito ay siyang naging dahilan kung bakit tayo, isa sa mga bagay kung bakit tayo pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo. Biblical freedom is freedom for God. Everybody say for God. For God. Freedom for God, not freedom from God. So mayroong mga tao nag-iisip ng ganon. Freedom, ang tunay na kalayaan ay malaya doon sa Diyos. Freedom from God. But real freedom, true freedom, is freedom to live for God. Na malaya ka. Na sumunod sa Diyos. Walang takot. Amen. Wala kang takot sumunod sa Panginoon. Hindi, para bang pwede mong sabihin at nakahanda kang sabihin, Panginoon, narinito. Here I am. Send me. Hindi yung, wait lang, Lord. Yeah. Na sinabi ni Lord na, halika, maglingkod ka sa akin. Teka, Lord, wait lang. Maglilibing muna ako. Ay, Lord, kapapangasawa ko lang, kapapakasal lang namin. Lord, kabibenta ko lang ng mga ganito. Yan yung mga biblical na makikita niyo sa Bible, ng mga parable. Hindi tunay na malaya. Pero pag tinawag ka ni Lord, at tanong ko sa iyo, pag tinawag ka ngayon ng Panginoon, malaya ka ba? Freedom is not dependence. It is the ability to live according to God's design. That is biblical freedom. Meron kayong mababasa halimbawa sa Luke chapter 15. Kung alam niyo yung kwento, Luke chapter 15 verse number 12 to 13. Na sinabi mayroong dalawang anak, mayroong isang dalawang anak na sinabi ng bunso sa kanyang anak na sinabi niya, "Ama, akin na yung mana ko." So binigay natin ng Panginoon hinati ng lalaki sa kanyang dalawang anak ang kanyang mana at ito'y nilustay niya sa isang malaswang pamumuhay. Gusto niya maging malaya. So sa tingin niya, ang kalayaan ay malayo sa kanyang ama. Pero freedom, true freedom is not freedom or living away from God. True freedom is living for God. Amen. Romans chapter 6 verse 18, having been set free from sin. Pinalaya tayo ng Panginoon. Sa totoo lang kapatid, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo,
ikaw ay tunay na malaya. Pinalaya ka na. Bukas na ang pinto ng selda. Biblical freedom, number 2. Biblical freedom restores us to God's intended purpose. Ang biblical freedom, ang tunay na kalayaan ay nagre-restore sa atin o nagbabalik sa atin sa original na layunin ng Diyos sa buhay natin. Stand firm and do not be burdened again by a yoke of slavery. Christ frees us into identity, purpose, and authority. Doon tayo pinalaya ng Panginoong Hesus. Pinalaya niya tayo upang maranasan natin ang tunay na identity natin. Binigyan niya tayo ng tunay na identity. Itong identity na ito ay bago kaysa sa dati. Hindi niya inayos-ayos lang yung dating ikaw. Hindi niya lang ni-repair. Kundi ikaw ay isang bagong nilalang. Sa pamagitan ng kalayaang ito, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong identity. Binigyan din tayo ng Panginoon ng purpose. Dahil malaya na tayo ngayon, ikaw ay merong layunin. May purpose ka sa Diyos. Meron kang gagawin na ikaw lang ang makagagawa. Binigyan ka niya ng purpose ng layunin at binigyan ka din ng Panginoon sa pagpapalaya niya sa iyo, binigyan ka din ng Panginoon ng authority na tinatawag. Ang tunay na kalayaan, makikita mo, ang tunay na authority mo, ay mararanasan mo, may experience mo, kapag naranasan mo ang tunay na kalayaan ito ng Panginoon. Doon mo makikita ang kapangyarihan na dadaloy sa iyo. Sapagkat ikaw ay tunay na malaya. Walang tali sa paa. Walang busal sa bibig. Doon mo makikita ang tunay na authority mo. Identity, purpose, and identity. Freedom empowers us to fulfill our calling. Ang tunay na kalayaan, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magawa natin ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. So freedom, real freedom, empowers us to fulfill our calling. Kaya tayo pinalaya ng Panginoon upang malakaran mo ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay merong pagkatawag sa Diyos. So freedom empowers us to fulfill that calling. Pinalaya ka, kinalagan ka ng Panginoon, inalis ang tanikala mo para ikaw ay makapaglingkod sa Diyos. Ang purpose mo ay magampanan mo upang ikaw ay maging pagpapala sa generation na ito. Ang generation na ito ay nangangailangan ng pagkatawag mo. Amen. Maaaring sa inyo lang, yung mga kapitbahay lang ninyo, naghihintay lang sila na mag-rise up ka. Para sila ay makakilala sa Diyos. Amen. Freedom empowers us to fulfill our calling because you cannot run your race while carrying your chains. Hindi mo malalakaran ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo samantalang nakatanikala ka. Paano mo malalakaran? Paano mo matatakbo ang takbuhin na minarkahan ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po ba na kayo ay merong sariling takbuhin? You have your own race to run. Ang race ko ay hindi ninyo race. Ang race nyo ay hindi ko race. You have to run your own race. And in Christ, you have your own race to run. Meron kang pagkatawag ng Panginoon sa buhay mo. Ang problema lang sa marami sa atin, nakukontento na tayo sa kung sino tayo ngayon. Kontento na tayo na ang isang paa natin ay nasa mundo. At ang isang paa natin ay nasa church. At huwag mong papakailaman, pastor. Okay na ako dito. No, hindi pinapakailaman ng Panginoon o ng Panginoon yan. Ang pinapakailamanan ng Panginoon ay rise up. Be all that you were created and called to be. Amen. Kaya ka pinapakialamanan ng Panginoon na ang paa mo ay alisin mo sa mundo, hindi para ikaw ay i-restrict, kundi tunay na palayain.
Alam niyo ang purpose, isa sa mga bagay na hinahanap ng sanlibutan ito, kahit ng sanlibutan, purpose. Kaya ang mga tao naghahanap ng purpose. Drive yan siya sa tao. Innate sa tao. Ang tao ay dinisenyo. In-engineer ng Diyos ang tao for a purpose. Kaya ang buhay mo, ikaw sa loob mo, sumisigaw ng purpose, layunin. Kaya ang tao, nagtatrabaho, nag-aaral. Kasi alam nila that they are a part of something bigger than themselves. And you will never be fulfilled in your life the way that you should be fulfilled in life until you walk in your God-given calling. Amen. Subalit again, hindi mo malalakaran, you cannot run your race with your feet chained. Amen. You're carrying a chain. Amen. Christ frees us so we can serve. Christ frees us so we can go. Christ frees us so we can make a difference. Kahit nasa ano mo lang, sa mga kapitbahay mo. Christ frees us so we can fulfill our purpose. And I pray mga kapatid, nalakaran ninyo ang purpose nyo sa Panginoon. Number 3, biblical freedom comes through abiding in the truth. Yung abide, word na abide is pananatili. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa John 8, chapter 31-32, Then Jesus said to those Jews who believed Him. Naniniwala na ito, yung mga Hudyong ito na mga sumusunod, naniniwala na sila na He is the Anointed One. Pero subalit, ang sabi ng Panginoon sa kanila, if you abide, everybody say abide, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa Greek, yung word na abide means to stay, to remain, to dwell, to continue, to endure in the truth. So sabi ng Panginoon, if you abide in my word, you are my disciples indeed. At kapag you abide in the truth, tinawag kang disciple, you abide in the truth, and then you will know the truth, and then the truth will set you free. So freedom doesn't come by merely hearing about the truth. Amen. Kung pakikinggan mo lang yung yung katotohanan, hindi ka lalaya. Makarinig ka lang ng katotohanan, hindi ka lalaya. Ang tunay na kalayaan, mararanasan mo kapag narinig mo ang truth, na-encounter mo of course, sapagkat yan yung proseso ng kalayaan. Una, ma-encounter mo ang truth. Kaya mahalaga, I'm getting ahead of myself, pero dapat na-encounter ng tao ang truth. Kasi hindi ka mapapalaya kung hindi mo ma-encounter ang truth. So you need to encounter the truth. You have to hear the truth. Pero hindi nakakapagpalaya yung just merely listening and hearing the truth. Ano ang nakakapagpalaya din, Pastor? Ang nakakapagpalaya is receiving the truth and staying with the truth. Yun yung tunay na nakakapagpalaya. Ma-encounter mo yung truth, tanggapin mo yung truth, at manatili ka sa truth na yon. Amen. Ang kalayaan ay may tulad mo halimbawa sa ilaw. Halimbawa, nasa madilim kang kwarto, madilim na madilim, wala kang makita. Ang encounter ng truth ay hindi kapag binuksan yung ilaw. So binuksan yung ilaw, hindi yan ang encounter ng truth. Pagbukas ng ilaw, nandiyan dyan yung truth. Ang encounter ng truth ay yung kapag binuksan mo yung mata mo sa truth. Doon mo ma-encounter yung truth. Kasi kahit nabukas ang ilaw, kung ikaw ay nakapikit, hindi mo na-encounter yung truth. Hindi mo nakita yung ilaw. Imumulat mo yung mata mo, totoo. Namumuhay pala ako sa mali. So ngayon, kapag na-encounter mo yung liwanag, makikita mo na ikaw ay namumuhay sa dilim. Ang pagbubukas ng ilaw ay patulad ng paghahayag ng salita ng Diyos, ang katotohanan. So halimbawa dito,
Sa church. Pag attend mo sa church, naririnig mo yung totoo. Naririnig mo yung Biblia. So nakikita mo ngayon ang pamumuhay mo mali pala. Pero kapag pinapanatili mo na nakapikit ang mata mo, hindi, tama ako. Opinion lang ni pastor yan. Hindi mo na i-encounter yung katotohanan. Pero pag binuksan mo ang mata mo, Lord, salamat sa katotohanan. Ang problema, Lord, nahihirapan akong mali pala yung pamumuhay ko. Ngayon, anong gagawin mo? Tatanggapin mo yung katotohanan. Lord, i-embrace ko yung totoo. Gusto ko mamuhay, Panginoon, sa katotohanan. Lord, tulungan mo ako. At hindi lang yon, kundi pananatili ka sa katotohanan. Pag tumayo ka ng matibay doon sa totoo na tinanggap mo, Panginoon. Kasi kapag dinig mo sa Sunday, narinig mo ang totoo, and I pray na hindi nangyayari sa atin, pero maraming mga Kristiyano, mga kapatid, dinig lang ng truth. Ayan yung dahilan, mga kapatid, kung bakit ipinangangaral ang salita ng Diyos. Ipinangangaral ang salita ng Diyos sa mga churches, hindi para magkaroon ng tithes and offering. Alam ko wala dito, pero iba talaga mga Kristiyano, nag-iisip pa ng ganyan. Pero dito, sa church, ipinangangaral natin ang katotohanan para ma-encounter natin ang katotohanan. Amen. Sabi ni Pilate kay Jesus, what is the truth? Ano yung katotohanan? So, sino ang truth? Sabi ng ating Panginoon Jesus, I'm getting ahead of myself, pero sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus, hindi lamang preacher ng truth. He is the truth. Ang truth is not relative. Ang tawag dyan, ang ibig sabihin, na hindi siya relative. Ang truth ay hindi pabago-bago base sa sitwasyon. Ang truth ay truth, absolute truth. Ang Bible is the absolute truth. Basihan ng katotohanan. Ang truth, ang sasabihin ng mundo sa atin, truth is relative. Ang ibig sabihin, ang totoo, iba, ang katotohanan ay iba-iba sa ibang tao. Kung yun ang nararamdaman ng iba, hindi yun yung totoo para sa kanila. Pero no. Truth is not relative. Truth is absolute. Ang salita ng Diyos, absolute. So halimbawa, yung absolute na measurement, for example, sabihin ko na, halimbawa, yung sukatan, merong absolute standard of measurement. Halimbawa, pag bumili ka ng tubig, halimbawa, Coke. Pabili pong Coke, anong size? Yung 1.5 po, 1.5. Right? So binigay sa'yo 1.5, pero may kalahati lang. Sabi mo, bakit po kalahati lang? Sabi 1.5. Relative ang truth eh. Ay, yan yung para sa akin, yung 1.5, yan yun eh. Ay, hindi po, 1.5 eh. 1.5. May basihan ang truth. Absolute standard of measurement. Kaya mo masasabi ng 1.5. So kung walang basihan, point is, kung walang basihan, walang standard o absolute standard of measurement, hindi nyo alam kung ano ang 1 kilo. Sa buhay, ganyan. So ano ang basihan ng katotohanan? Salita ng Diyos. The Bible is the absolute standard of truth. This is the truth. So ulitin ko, freedom doesn't come by merely hearing the truth, but receiving the truth and standing in the truth. At kapag sinabi natin halimbawa that Jesus is the truth, kaya kailangan ma-encounter ng tao si Jesus bago sila magkaroon ng tunay na kalayaan. Kasi si Jesus is the truth. Kaya din tayo naghahayag ng katotohanan. Kaya din tayo nangangaral patungkol kay Jesus. Kasi dapat nilang ma-encounter si Jesus. Pero just encountering Jesus, na marinig lang siya halimbawa nangangaral, doesn't set them free. What sets them free is to believe in Jesus. Receiving Jesus as their personal Lord and Savior, and then abiding in Jesus Christ. Then you will know the truth, and the truth shall make you free. Alam niyo po ba na dito sa kalayaan na ito, na binigay sa atin ng Panginoon, mararanasan mo ang tunay na identity. Identity na hindi mo i-create.
Alam niyo, ang mundo nagki-create ng kanilang identity, kaya walang fulfillment. Kasi ang tunay ng mga bagay, tayo nilikha tayo ng Diyos, ang tunay ng mga bagay, matatagpuan mo sa Diyos. Hindi ka magki-create ng sarili mo. Ang identity mo, hindi mo i-create. Ang identity mo, i-receive mo. Amen. Yeah. Ang purpose mo, hindi mo i-create. Ang purpose mo, i-receive mo. Ang authority mo, hindi mo i-create. Ang authority mo, i-receive mo. At lahat ng yan, makakamtan mo saan? Sa kalayaan ni Kristo Jesus. It is for freedom that Christ has set us free. So don't make yourself be burdened again by the yoke of slavery. Pinalaya tayo ng Diyos para maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sinabi ni Apostle Pablo in Philippians chapter 3, I want to know Christ. Ang tanong ko, hindi mo pa ba kilala si Kristo? I want to know Christ and the power of His resurrection. Hallelujah. You can be as close to Jesus as you want. Hindi ka nalimitahan ng Panginoon. Ang experience natin sa Panginoon. But that is how you will experience identity, purpose, and authority. Yung prodigal son, nung sabi niya, akin na ang aking mana. So in short, sabi niya, gusto ko maging malaya. Right? Ganun ba yun? Tama ba? Ay, gusto ko ng kalayaan. Gusto ako ng desisyon sa buhay ko. Ayoko na sa tahanan na to. Gusto ko ma-experience yung mga friends ko. Gusto ko ipamuhay ang buhay ko. Na hindi ninyo ako pinipigilan. Gusto ko ako, akin yung mana ko. Binigay ng ama yung kanyang mana. At nilustay ito nung anak dahil sa akala niya may pera siya sa malaswang pamumuhay, sa mga prostitute. Nakalagay yan sa Bible. Ginamit niya ito sa malaswang pamumuhay. Pero ang akala niya na kalayaan, na magiging masaya siya, naglugmok sa kanya doon sa pinakamababang bahagi ng pamumuhay. Hanggang sa maranasan niya na nagutom, walang magpakain sa kanya. So, nakitira siya, at sabi nung may-ari na tinitirahan, sige, patitirahin kita dyan, makakatulog ka dyan, pero alagaan mo yung mga baboy. So, alaga siya ng mga baboy. Pero nakita, gutom na siya kasi yun lang ang usapan. Patitirahin siya, walang pagkain. Tinira niya, mga baboy na to, pampihira, makain ng mga prutas, mansanas, ako gutom na gutom. Show me, ay, okay pa to, pwede pa to. Doon niya na lang pinifeel yung sarili niya. So, dumating siya sa point na pinaka-lowest point of his life. Tapos na-realize niya, sabi niya, teka muna, sa bahay ng aking ama, kahit yung mga alipin, merong sapat. Ang gagawin ko, babalik ako. Sasabihin ko sa tatay ko, Ama, nagkasala ako. Hindi na ako karapat-dapat na magtawagin na maging anak mo. Gawin mo na lang akong alipin. Kasi na-realize niya, yung mga alipin sobra-sobrang kinakain. Gawin mo na lang akong alipin. So hakbang siya, tayo siya. Punta siya. Malayo pa siya, tatanaw na siya ng kanyang ama. Tumakbo, nung makita siya ng tatay niya, takbo yung tatay niya. So yung inaasahan niya na gagawin siyang alipin, hindi yun ang nasa isip ng tatay niya. Ang nasa isip niya, gawin lang siyang alipin. Pero tatay niya tumakbo, nililis yung kanyang robe, tumakbo, niyakap sa pananabik ng anak. Yung kanyang ni-rehearse na sinasabi, Ama, nagkasala ako, hindi ako karapat-dapat na tawagin mong anak, gawin mo na lamang ako isang alipin, hindi niya na natapos. Sabi niya, Ama, nagkasala ako. Sabi ng tatay, shh, shh, shh.
Huwag mo na ituloy, huwag mo na ituloy. Tapos sabi sa alipin. Alam niyo kung ano sinabi sa alipin? Dalhin ninyo dito ang alin? Ang best robe. At so, kung babasahin ninyo yun, doon sa The Passion Translation, my very own robe. Pangalawa na ibinigay sa kanya, ano yung pangalawa ibinigay sa kanya? Dalhin ninyo yung sing-sing, isuot sa kanya. At pangatlo, suotan niyo siya ng sandals. Yung tatlong yun, nagsisimbolo ng identity, purpose, and authority. Ang identity is robe of righteousness. Yung ring is yun yung identity. Ito yung ginagamit na signet ring, ika nga, ng authority. Katulad na binigay ni Pharaoh kay Joseph nung siya ang nangalaga doon sa Ehipto. Kung babasahin niyo yung mga kapatid, hindi nagpagawa si Pharaoh ng signet ring para ibigay kay Joseph. Ibinigay niya ang kanyang sariling singsing. Simbolo ng authority. Kung ano ang Egypt ay parang iyo, pangalawa ka sa akin. Ang lahat ng pag-aari ng Egypt, pag-aari mo na maliban lamang sa aking asawa, ika nga sa aking tahanan. Ganun ang authority niya. Pangatlong sinuot sa kanya ay sandals. Ang sandals nagsisimulo ng purpose. Ang purpose, ang slaves hindi nakasuot ng sandals. Wala silang sandals. Normally, ang mga slaves nakapanyapak. Ang sandals ay suot-suot ng mga anak. Ang sandals, nagsisimbolo ito ng purpose. Kaya ito din yung sinabi ng ating Panginoong Jesus doon sa Exodus chapter 3, nung sinabi ng Panginoon kay Moses, take off your sandals because the place that you're standing on is a holy ground. Ito din yung sinabi ng Panginoon kay Joshua as the commander of the host, captain of the host. Sinabi niya, take off your sandals. Kasi sandals symbolizes purpose. Pag harap mo sa Panginoon, dapat wala kang ibang agenda, layunin. Purpose mo ang tatanggapin niya. Ang son, ang mga anak sa kaharian ng Diyos, ang layunin nila, ang purpose nila ay para sa pamilya, kaharian. Yun yung tinanggap ng anak. Amen. Yun yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero itong mga bagay na ito, identity, purpose, and authority, mararanasan ninyo, may experience natin fully sa buhay ng bawat isa sa atin as we grow deeper and deeper in our freedom that we have in Christ.